alternative medicine at saka yung mga faith healing na gusto nilang isagawa kay Chris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Chris. Pero ang paniniwala ni Chris ay... Ay, Nay! Oh. Nakita mo na ba yung mga pictures na naglalabasan ngayon? Ni Sian Lim. At saka ni Iris Lee. Ay, oo nga, Mama Loy. Oh. Pinagsabay ba? Eh, di ba, Kuya? Oh. May gusto si Kim Chiu kay Paolo Abilino. Pag nakita naman kami ni Ken, ay syempre, babatiin ko naman si Ken. Babatiin ka naman ba ni Ken, Kuya? Kaya huwag mo kong intrigahin, sampalin kita dyan. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po, Kaka Morena. At ito naman po si Papa Osing Odilia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihigilit sa amin. Ay! Chika mo na, dali. La 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 la. Ayun, Diba? Sabay tayo, Mrena. Oo. Ay, controversial si Mrena ngayon. Ay! Ano ba dyan? Oo. Akong binabash, imbis na ikaw. Ang galing. Bakit, Kuya? Wala naman akong pinakonfirma. Ha? Oo nga, iba naman kasi, di ba? Kaya alam mo dito, ewan ko nga, ano ba yan? Pag sinabi namin narinig lang namin, nakarating sa amin, ayon sa source namin, kahit sinasabi naman namin hindi naman ito konfirmado, ipinapalagay ng marami na kumpirmado yun. Huwag niyo pong ipilit. Sasabihin naman namin kung kumpirmado. Nakakaloka, hindi ba? Anyway, parang araw-araw naman may basher naman tayo. Parang normal na yun. Oo, ha? Loy. Bakit? Brenda, Diyos ko po, oo. Alam mo, marami lalo pa ang magdarasal para kay Chris Aquino. Kanyang agarang paglakas. Di ba? Dahil sa interview ni Kuya Boy sa Fast Talk, oo, ay talaga namang nakita natin si Chris na talagang, alam mo, pag walang makeup si Chris, talagang ano na siya, yung kumpak ang pisngi, ganyan. Buti maayos si Chris. Usually naman ay depende sa kondisyon ng katawan niya. Minsan tumataba yung pisngi niya, lumiliit yung pisngi niya. Nanganak pa yung bilang ng autoimmune disease niya. 5 na. Oo, di ba? At mukhang sinasabi ni Chris ay malaki ang chance ang siya ay ma-cardiac arrest, knock on wood, no? Oo, dahil parang napapagod yata ang kanyang puso. Literal. Opo. Kasi parang namamaga daw yung muscle sa heart. Dahil dun sa mga autoimmune tsaka dun sa mga treatment na binibigay sa kanya. Oo, di ba nga sinabi ko dati kay Manong Chris na kasi ako naniniwala, lahat may paraan, di ba? At baka hindi lang naman din ang medikal na paraan para magamot si Chris, di ba? Alam mo, meron din tayong mga tinatawag na yung, alam mo ng old school, pero andito pa rin silang nag-i-exist pa rin yung faith healing. Tsaka mga alternative medicine. Mga alternative medicine. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming may message sa akin paano daw makakarating kay Chris yung kanilang mensahe na gusto siyang gamitin, gusto siyang idaan sa herbal channeling, di ba? Alternative medicine, at saka yung mga faith healing na gusto nila isagawa kay Chris. Yan lahat ay sa totoo lang nakarating kay Chris. Oo. Pero ang paniniwala ni Chris ay talagang doon lang sa taas. Hindi siya pwedeng kumawala doon sa kanyang pananalig kay Lord. Kung ano man ang gusto ni Lord na mangyari para sa kanya, ay yun ang mangyayari. Kuya, paano kung sa'yo nangyari yun? Ay yun, syempre, knock on wood, naman sana, di ba? Kung sa akin yan mangyayari, kung sakali, na huwag naman ipahintulot ni Lord yan. Gagawa ako ng paraan. Kung hindi man yung yung medical na paraan, yung alternative. Pwedeng faith healing, pwedeng
mga herbal, di ba? Kasi merong mga tao, no, na alam nilang kahit kakikimo daw nila, feeling nila, doon din ang ending nila. Oo. Kaya yun, nilalabanan nila in what way? Naghahanap sila, naghahagilap sila ng paraan para baka malay mo, magkaroon ng magic, ng himala, di ba, na sila'y gagaling sa pamamagitan ng alternative healing or medicine, di ba? Or through faith healer. Oo. Ako gagawin ko, siyempre gusto mong gumaling, siyempre gusto mong humaba ang buhay mo, siyempre gusto mong makasama pa yung mga anak mo hanggang kaapu-apuhan mo, hindi ba? Lahat gagawin mo. Kaya nga, di ba, meron ng isang interview sa isang fake healer. Fake healer. Sabi niya, nung nag-interview, bakit ka nang gagamot? Fake healer ka. Sabi niya. May mga gumagaling naman po may mga gumagaling pero fake ka? Paano yun? Hindi ko po sila napapagaling. Napapagaling po sila ng faith nila. Yung pananampalataya nila na sila'y gagaling. Kaya po sila gumagaling. Na kunwari, yung isang fake healer, tatas siya. Ikaw mismo, feeling mo gagaling ka kaagad. Malakas ang paniniwala mo na gagaling ka. Oo. Alam mo, di ba, hindi naman lahat lagi natin depende sa mga gamutan, di ba? Bukod sa powerful prayers, yung mga prayer warriors natin, kailangan gawa rin tayo ng alternative. Kung ako to hindi lahat sa doktor. Oo, yung iba, atasan ko din. Siyempre, kalaban ng doktor yung karamihan naman ng doctors, hindi na. Huwag kang pumunta dyan. Talagang hindi pupunta doon kasi dapat amin ka lang. Di ba? Hindi naman nila sasabihin yun Oo, pero ikaw na nasa yun na yun kung sandali lang. Mahanap ako ibang paraan. Mali mo doon naman ako gumaling. Di ba minsan hiyangan yan Kunyari ikaw yung face mo, hiyang doon sa isang derma clinic. Chipanga kunwari yung derma clinic. Pero hiyang ang mukha mo. Pumunta ka ngayon kay sa high-end na derm clinic. Pagdating mo doon, pinimpuls ka. Kasi hiyang ka doon. O pag hindi ka hiyang dyan, lipat ka sa iba. So ano yun, kuya? Sinasabi mo kay Chris na awat mo na siya sa mga doktor? Hindi naman. Ito naman si Emrena. You're putting words into my mouth again. Kaya nababash ako Ha? Kakaloka ka. Tapos pinipigilan mo ngayon yung ubo mo. Mamaya yan, plematil na naman. Kakaloka. Yan sabi ko Anyway, sa akin lang naman yan. Ang alam ko lang talaga sa ngayon kung ano ang nagpapalakas kay Chris para lalo pang lumaban na madugtungan ng kanyang buhay ay ang kanyang mga anak. At saka mabalik lang ako sa sinasabi ko kanina ng mga alternative na mga healers or forms of medication. Kasi marami naman tayo, I'm sure marami mga nanonood sa atin na meron kang kakilala na at some point na experience yung gumaling sila dahil sa mga non-medical practitioners talaga na professional, di ba? Na nung dati hindi sila naniniwala, tapos biglang dun sila gumaling, di ba? Oo. Ako nga, di ba? Yung dalawang anak ko, dinala ko nga yun kay Tatay Mabango. Doon din pupunta si Ma'am Charo Tsaka si Ma'am Malu Santos. Minsan kasi nakukuba yung mga anak ko. Ganyan. Tapos, biglang tinignan ni Tatay. Parang may pasan-pasan sila. Aalisin natin yan ngayon. Malis kayo. Alam mo kung ano na yung mga nila. Talaga? Oo. Kasi lagi daw nandun, nakaabang yung mga duwende ba yun or something sa hagdan. Pag dumarating yung mga anak ko galing school. Sumasampa sa likod nila. Kaya mabigat na kaganon sila. Kaya nang pinapunta ko doon, inalis-alis yung gano'n. Ay, ang taray. Dumiretso agad? Oo. So, ibig sabihin, wala na silang nakaangkas dito. Ganon. Kahit naman ako, may mga hula din sa akin. Oo, talagang kumuha ng half glass na water. Tapos tinignan doon. Pagkita, merong kumakalaban sa'yo. Oo, ayan. Tapos tinignan ni George. Yung anak ko. Ay, daddy, kilala ko yan. Sabi ko, ha? May nakikita ka sa tubig na hindi ko nakikita. Kilala ko yan. Yan, chuchuchu. Ay. Sige, hayaan mo. Sabi sa akin,
nung ni Tatay Mabong, alisin natin yan. Inalis. Oo, huwag nang babalikan si Ochi, ganyan. Tapos, pinatanggal ko yung third eye ni George. Ay? Oo. Kaloka, di ba? Para wala na siya masyadong napapansin. Ang dami nga niya napapansin nung maliit siya. Talaga? Oo, pinatanggal ko yun. Para, alam mo naman ang interpretasyon ng iba dyan. Oo. Di ba? Pag may third eye, ba't kanina ka pa nakatahimik ka dyan? Kasi kuya, parang may nakasakay din sa likod ko eh. Ha? Parang kamukha mo rin. Oo nga, ano? Ay, nako. Anyway, kanya-kanya naman tayo ng paniniwala at pananampalataya. So, ibigay na natin yan kay Chris at lalo ba natin paigtingin ang ating pagdarasal para sa lalo ikagagaling ni Chris. Yes. Maring Chris, I love you at happy birthday. Happy birthday. Hindi ito ang huling birthday mo. Okay? Amen! We are claiming that, Mr. Ay, Nay! Oh. Nakita mo na ba yung mga pictures na naglalabasan ngayon? Pictures na, ang dami pictures. Tangi, ano nga? Ni Sian Lim. At saka ni Iris Lee. Sino si Iris Lee? Yung film producer from Viva. Oo, di ba oo. na dati nang nabanggit yung pangalan niya nung kainitan nung balitang hiwalayang Kim Chiu at saka Sian Lim? Ay, oo nga, Mama Loy. Oh. Pinagsabay ba? Grabe ka naman, Moreno, sa pinagsabay naman, oh. Huh? Hindi, kuya. Kasi ang lumang picture ni Iris at saka ni Sian Lee. Baka yung ibang pictures luma na. Oo, kasi di ba dati na parang na-chismis na meron na agad, nakahanap na agad si Sian Lim at si Kim Chiu ay ano pa rin, lumuluha. Oo. Saan ba sila nagkita o nagkasama? Parang sa riding school night. Tapos meron pa ibang picture, premiere night. Oo. Iba-ibang mga okasyon. Ito kasing riding school, ito lang, recently lang yan. Kasama nga dyan si kung hindi ako nagkakamali, si JK Labango nandyan din. Saka yung jowa niya. Oo. Andyan din si Dexy Diaz, ayan, nakikita ko. Si Dexy ba yan? Tapos, si Sian Lim nga, yung pagkaka-anuhan ng kamay nila, nakaganyan eh. May class, may ganyan. So ano yun, sila na nga pa? Oo. Abay, wala namang problema kung sila na, no? Lalo na kung wala namang overlapping na naganap. Ibig sabihin, habang sila ni Kim Chiu, wala pa sa picture si Iris. Wala sa picture, kuya. Bakit? Nasa picture nga. Ang literal naman itong baklang ko. Oo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung umeksena na ba agad itong si Iris habang si Kim Chiu at si Sian Lim pa. Ganon. Hindi ba? Ayan na naman, makuquote na naman ako. No comment. No comment. Please. Don't put words into my mouth. Diba? Anyway, mukha namang ang unang nakarecover sa hiwalayang Kim C ay si Sian Lim, no? Nakatagpo agad kung sakaling sila nga, Oo, kasi itong si Kim Chiu ay talagang may mga hugot pa rin lalo na kapag nag-host siya ng Especially For You. Diba? May mga hugot pa rin siya no? Na parang ang lahat ng nangyayari sa atin, hindi pa tayo pinanganganak daw, nakatakda na. Nasa tadhana na raw natin. Yun ang paniniwala ni Kim Chiu. Di ba kuya? May gusto si Kim Chiu kay Paolo Abilino. Ako na naman mako-quote. Ikaw nagko-quote. Ako na naman ang haharang ng bala for you. Ikaw na naman yung mababash. Kaloka ka. Natanong naman ko kuya, di ba? Ang alam ko kasi ay hindi sila. Dahil sila ay magkasama lang sa linlang at dito sa What's Wrong with Secretary Kim. Yun lang yun. Rena, Kasi ako kung sakali lang na single si Paolo Abilino, naku malamang kepweng. Kim Chiu tsaka Paolo Abilino yan. Lalo na meron silang chemistry, una-una. Tapos yung kanilang friendship, di ba? Nagsimula sa friendship. Ayan. Tapos, di ba? Kung magiging sila, di ba? Kaya lang meron ng girlfriend si Paolo, di ba? So, kuya,
Oh. Hihintayin ni Kim Chiu na mag-split mo yung dalawa? Ba't ako pala tanong mo? Huwag ako. Hintayin natin, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi malay naman natin, genuine at sincere lang yung friendship ni Kim Chiu kay Paolo. Diba? Kuya, play safe. Diba dapat si Jocelyn? Para ko naririnig si Tita Annabel Ramos. Oh, anyway, ang importante, click ang tambalang Kim Pao. Yes! At ako kung sakali man na single si Paolo Avellino, bagay sila ni Kim Chiu. Waechos yan. Oo. May spark no? Oo. May chemistry. Yes. Yeah. Ay! Nay! Alam ko ayaw mo na ito pag-usapan kasi baka mabash ka na naman ng mga fans nila. Pwede huwag na natin pag-usapan ito. And with that, nakibigay ko po yung mga... Hindi naman, ano issue? Ano issue ito? Hindi, kasi di ba na-interview si Enrique Hill sa Magandang Buhay. Tapos natanong ni Ma'am si Reg kung pwede daw ba magtanong tungkol sa love. At tumuo naman si Ken. Sabing gano'n ni Ma'am si, are you ready for love? Or are you looking for love? Tapos ang sagot ni Ken, not really looking. Ganun. Tapos parang nag-direction siya ng sagot na sabi niya na nag-decide sila ni Liza na maghiwalay ng landas dahil iba yung landas na gusto na tahakin sa career. Pero hindi nga naman inamin kung sila pa ba ni Liza. Di ba dapat ang sagot doon, I'm not looking for love because I have Liza. Diba dapat kung sila, ganun pa sana yung sagot. Eh, ba't hindi kaya niya na diretsong ganun yung sabi? Ayaw kumigo ni Kuya. Magating ka listing, Kuya. Wala ka nang sinasabi, ha? Ako na lang. Oo. Ayaw ka talaga magsalita. Ano yun? Nami-misinterpret ng mga fans pag ako nagsasalita. Kaya tahimik lang ako, Loy. Nakikinig lang naman ako sa'yo. Uy, pinarinig ko lang naman, pinakita ko sa'yo yung interview, di ba? Ako na, Kuya. Ako na magsasalita. Ingatan mo yung pagsasalita mo. Ako na naman yan, ha? Sasampalin kita. Hindi, Kuya. Ako na yung nila. Kasi, Mama Loy, wala na talaga sila. Aligoy-ligoy lang yung si Ken. Eh kasi nasabi ni Nanay, di ba, mahal pa rin ni Ken si Liza. Yun ang paniniwala ko. Mahal pa rin ni Enrique si Liza. Kaya naman yung mga comments nun, di ba? Parang kawawa naman daw si Ken, mag-move on na daw, di ba? Sabi pa nung isa, andito naman ako. Ha? Oo, nakakaloka. Anyway, wala na akong masasabi dyan. Kundi showing na yung I'm not Big Bird. Kuya, ni-invite ka ba sa premiere night? Hindi. Sa press con, Kuya. Invited naman ako, pero hindi ako nakarating kasi nandun sa Tagaytay. Ay, oo nga. So, pinapunta ko lang dun si Direct Paul para to-cover. Yun lang. So, pero wala namang mali siya yung Brenda. Huwag na kami intrigahin. Kasi, pag nakita naman kami ni Ken, ay, syempre, babatiin ko naman si Ken. Babatiin ka naman ba ni Ken, Kuya? Aba, feeling ko naman, oo. Dahil wala naman kaming pinag-awayan. Kaya huwag mo kong intrigahin, sampaling kita dyan. Okay. Eto nga, kung hindi ako na-invite doon sa, premiere night, na-invite naman ako dito. Kami ni Loy. Sa 10th anniversary ng Virtual Playground. Yes! Ni Don na Monteverde. Yes! Diba? Andyan lahat yung mga alaga nila. Diba? Ayan, diba? Andyan si, ang controversial na si Rob Gomez. Yes! Na nakakaaliw kausap. Yeah! Hindi ko kinaya yung ibang statement, pero syempre, sinasarili ko na lang yun. Nakakaloka. Syempre, andyan din si Direk Joey Reyes. Sino pa? Si Richie Rivero. Si Richie Rivero. In fairness to Richie, bumati naman sa akin. Yes! Ayan, mga na-appreciate ko. In-acknowledge ko yan. Thank you so much. At syempre, andyan din si Direk Eric Mati. Diba? Hi, Direk! Lahat. Madami yung mga talents sila na nandiyan dyan. Kaya, nako, ang dami nilang talents even sa sports. Ang dami nilang talents. Congratulations on your 10th anniversary Virtual Playground. Maraming salamat sa imbitasyon. At ngayon
ayun na nga, sila ay kinikilala na bilang VP Global Management. Wow! Kasi nga, di ba, pati yung mga athletes natin na nai-import sa ibang bansa, yun. So, sila na rin yung may mga hawak na. Tapos may mga PhilAms na hawak sila na kabase din sa ibang panig ng mundo, di ba? Na sila rin yung may nagmamanage. Wow! Congratulations! Oo, at syempre pa, ang Rampa ay talagang nag-grand opening na at laging puno sa Rampa. Grabe. Malapit yan sa ABS-CBN kung saan natupad na rin ang pangarap ng ating kumaring si R.S. Francisco na maging drag queen. Oh, di ba? Oh. At sa ating table naman, nakasama natin si Congressman Sam Versosa. Yes. Na ini-invite din tayo, hindi ba? Yes! Oo. Ichichika natin yan sa kanila next episode. Oo, saan na tayo in-invite? Doon sa mag-open nilang restaurant sa Shangri-La BGC. Ay, social. Oh. Ano pangalan? Una Nota. Una Nota. Parang Spanish yung tunog na yun, no? Ano kayang cuisine dyan sa restaurant ni Kong? Pupunta natin yan bukas. Natatawa ako sa kanila. Sabi ko, kayo pa rin ba ni Rian Ramos? Sabi ko, kami pa rin, huwag mo na kami ibalitang nang maghihiwalay, ha? Ha? Kinakabahan na yung mga nadidikit sa'yo. Oo nga. Anyway, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd! Ang pa yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo. Now na! I-click pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag na naman i-click ang notification bell. Dahil pag click nyo yan, kayo unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at subscribe po kayo sa YouTube channel ni Mama Lloyd. That's Mama Lloyd! M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po, may bagong vlog ako ng aming parimpong bakasyon sa napakagandang South Korea. Sakat na namin makasama yung aming tour guide doon. Dadating na siya this month, di ba, Day? Si Jenny ng Trajet, di ba? Trajet Traveling Tour. Yes! Sila rin magpapalipat sa atin sa Japan. Ay, naku, thank you! Salamat, Trajet! Trajet ulit sa Japan. Wow, thank you, Trajet! At syempre, nais ko magpasalamat sa aming gorgeous ng ngiti, Dr. JC Solis, ng Gorgeous Smile Dental Clinic dyan po sa Rodriguez sa tapat ng Christ the King Church. Oh, di ba? Ang ganda ng mga ngiti natin, Nay. Yes. At congratulate din natin, Nay, ang ating kamahalan, Michael Ruiz, ang bubukas ng bago niyang business. Oh, ayan po ang kanyang essentials. For nails, eyebrows, and drips. Yes. Brazilian wax. Sa Sampaloc lang yan, ano? Maseda Street lang, Nay. Nakakaloka. Puro ng mga estudyante nagpapagawa. Diba? Presyong Sampaloc, pero serbisyong pang BGC. Ay, sosyal. Diba? Na talaga kamahalan Mike Ruiz. Yes. Siyempre, ang nice print naman ng aking kumaring si Charis Tinio. Yes. Kung gusto niyo magkaroon ng photo and video coverage ang inyong mga okasyon sa buhay, ang nice print. Diba? Very nice at maasahan nyo talaga yan. Correct. Siya sila nag-cover ng aking 50th birthday, ang 18th birthday ng aking anak, at syempre ang 7th birthday ng aking bunso. Yes. Oo, ayan, ang nice print. Thank you, Tita Tree. Thank you, Mr. Reese. Thank you so much, Mr. Reese. Yes. At si Kamahalang Ruiz yung nag-design. Ay, oo naman. Ang stylist natin. Thank you so much. Thank you so much, man. Ayan, at syempre pa, yes, ang ating avatar. Sorry. Ang ating kasamang Brenna, ikaw naman. Hello, mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking page. Ate Brenna po, M-R-E-N-A. Anyway, ang aking panayam, nakakaloka, ha? Talagang sobra silang bumili kay Aga Mulak. Diba? Dahil sa mga statements ni Aga Mulak, tungkol sa kanilang relasyon ng kanyang anak, tungkol sa relasyon niya sa kanyang kambal na anak ni Charlene, at sa kanyang panganay na si EG Boy kay Janice de Belen. Dito lamang po yan sa OGDS Inspired na nasa I1PFC na rin po. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update ay may fan page na rin po. Meron din po kami ng Apple Podcast,
At sa Spotify, mapapakinggan nyo rin po kami, ha? Yeah. Siyempre, ang aking OGDS TV naman sa fan page. Oo, ayan po. At siyempre, ang aking mag-iina, si Miracle, si Mira TV, si Mami Soul, at si Erin Diaz Paki. Subscribe na rin po, ha? At siyempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O, si OGDS, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Isigaw mo na dali! La 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 la. Isigaw mo na dali! Again! La 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 la. Isigaw mo na dali! Alam mo, dapat pati yung mukha mo green. Bakit? Parang abatan na abatan.